For today's video ay ito yung pinakamalungkot na pangyayari para sa amin ni Nili at sa kanilang buong pamilya. Dumating na nga ang araw na pinakatatakutan ni Lola ang mawala siya, pero hindi siya natatakot na mawala para sa sarili niya kundi natatakot siya na maiwan si Nili. At ito nga yung araw na inihatid namin siya sa kanyang huling hantungan. To, Biseda. Ma? Biseda to, Panisa. Inaayusan ko na nga dyan si Nili at susunduin kami ng kanyang kapatid at doon kami sasakay sa kanyang sasakyan. Bumalik nga ulit ang kanyang sakit at halos mag-iisang buwan na din kaya napakaiyakin na naman. Tumawag nga ang kanyang kapatid at sabi sa akin ay luma daw na t-shirt ang ipasuot ko kay Nili na panloob dahil kailangan din na punitin. Isang ritual na ginagawa ng mga Hudyo dito sa Israel bago ilibing ang namayapa. Nagkasumpong pa nga si Nili dahil sabi ko ay wag na naming ilagay yung kanyang hairnet band dahil kailangan niya na magsuot ng sombrero. Ang kaso yung nagaya ka tayo pumayag at buti na nga lamang at nailagay ko pa din ng ayos yung kanyang sombrero. Bago pumunta ng sementeryo ay dumaan muna dito sa bahay si Rapi at ang kanyang mga anak at sila yung pinakamalapit kay Nili. Si Yanib ang panganay na anak ni Rapi na galing Germany at siya yung pinakapaboritong apo ni Lola dahil siya ang kaunahang apo. May pasalubong nga siya kay Nili pero dahil may sakit si Nili ay hindi siya nakaka-appreciate ng kahit anong bagay na ibigay sa kanya. At si O naman ang bunsong anak ni Rapi na galing Spain na paboritong pamangkin ni Nili. Kinamusta nila si Nili, kinausap at kinomport at binati na din dahil kaarawan niya noong 22. Tinatanungan nila si Nili kung gusto ba daw sumama sa paghahatid kay Lola at nagdadalawang isip nga dyan si Nili at ayaw niya daw at dito na nga lamang daw kami sa bahay. Napayak na nga lamang din ako dyan dahil syempre kahit sa huling sandali ni Lola ay gusto ko din siyang makita. Kaya sabi nila kapag ayaw sumama ni Nili ay dito na lamang daw kami sa bahay at may iba pa naman daw pagkakataon na pwede namin puntahan si Lola. Sinabi nga din nila sa akin na magpakatatag ako at umalis na nga sila dyan dahil nagyaya na si Rapi at mauuna na silang pumunta sa sementeryo. Habang nasa tabi ni Nili si Ona hindi siya umiiyak pero paglabas ng pinto ay dun siya napaiyak. Mahal na mahal niya si Lola at siya din yung pinakamalapit kay Nili. At dahil pa bago-bago nga ang isip ni Nili at ayaw na niya sumama ay kinausap ko siya dyan. Tinanong ko nga siya kung gusto niya ding makita si Lola dahil yan na yung huling araw na makikita namin si Lola. Napapayag ko naman siyang sumama at sabi ko'y magkasama naman kami at hindi ko siya iiwan. At kahit gaano pa nga kalungkot si Nili hindi siya umiiyak dahil kay Lola. At ako nga itong todo iyak at sabi nga sa akin ni Nili ay wag daw akong umiyak. Nakaready na nga din ang akin dadalhin na bag at may laman niya na tubig, payong, ensure para kay Nili, tissue at candy. Paalis na nga kami niya na tumawag na ang kapatid ni Nili at susunduin na kami. Buti na nga lamang at sumama si Nili at tahimik nga lamang siya dyan at bago nga umalis ng bahay kinausap ko din si Nili at sabi ko huwag siyang susumpong dahil may mga tao doon. Kahit gaano pa nga kalungkot si Nili hindi niyang binabanggit si Lola pero sa kalooban niyan ay sobrang nasasaktan niyan. Tahimik nga lamang si Nili at nakatulala at kapag kinakausap nga ay minsan ay hindi sumasagot. Sobrang nakakaawa nga si Nili lalo pa nga ngayon na wala na si Lola. Andito na nga kami sa may parking lot at tumambay muna nga kami dyan habang hinihintay yung iba dahil napaaga din ang dating namin. Good morning, Jack and Jones. Atyal dato. Beta. Tamang libang nga muna din kay Nili habang hindi pa kami bumababa hanggang sa unti-unti na ding nagdatingan ang mga tao. Andiyan nga ang pamilya ni Imadora, ang kanyang mga anak at apo at sumunod na din ang mga anak ni Ilan. Malapit lang pala yung sementeryo at halos nasa 15 minutes lamang ang layo sa bahay namin. Alauna simula ng seremonya na gaganapin sa funeral hall kung saan isasagawa ang hesped o eulogy. Nasusundan naman ang kriya o paglalagay ng punit sa damit ng kaanak. Dito sa Israel ay hindi ibinuburo lang ng mayapa at hindi din sila inilalagay sa kabaong kundi nakabalot lamang sa tela. At dito sa Israel ay kailangan ilibing agad ang namayapa sa loob lamang ng 24 hanggang 48 hours. Sakto nga na madaling araw namatay si Lola at kinabukasan na siya inilibing siguro ay dahil hinintay din ang kanyang mga apo na galing sa ibang bansa. Andiyan na nga kami sa loob ng funeral hall at nilapitan nga ni Yanib si Nili, hinawakan ang kamay at ikinomport. Sumunod din na lumapit si On at tinabihan niya din si Nili at hinawakan ang kamay. Santa
Ay nga't inilabas na ang katawan ni Lola na nakahiga sa stretcher at nakabalot ng telang itim. At sa loob naman niya ay nakabalot ng kulay puti na tela. At sabi nila bago daw ilagay sa hukay ang katawan ay aalisin yung itim na tela. Iyak na iyak dyan si On habang nagsasalita ang kanyang pinsan habang ako naman ay panay din ang iyak dyan sa may gilid. Sunod namang isinagawa yung paglalagay ng punit sa malalapit na kamag-anak ni Lola. Ang paglalagay ng punit o Korean nila dito sa Israel ay tanda ng kalungkutan. Hindi na nga din nila pinalagyan ng punit ang damit ni Nili, siguro ay dahil wala din ito sa maayos na kondisyon. Inihatid na nga nila si Lola sa paglilibingan at hindi na nga kami pinasama dahil sa pababa daw yun at baka mahirapan si Nili. Diyan na nga lamang kami naghintay at habang hinihintay namin sila ay pinainom ko muna si Nili ng insure at nilibang ko na din. Sabi niya sa akin ay ayaw niya daw mag-isa at sabi ko huwag siyang mag-alala dahil hindi naman siya nag-iisa at lagi kami magkasama. Habang ginagawa ang seremonya kay Lola ay wala siyang emosyon, tahimik lamang at hindi umiyak. At kahit nilalapitan siya ng ibang tao para kamustahin ay hindi niya din pinapansin. At yan nga ay napapangiti ko na si Nili habang nililibang ko at ginaya pa nga ako sa aking pag-cross leg. Natatawa na nga lamang ako dahil minsan nga ay ginagaya niya talaga ako sa ginagawa ko. At dahil bumalik nga ang sakit ni Nili ay buti na nga lamang at behave siya ng araw na yan at hindi gumawa ng eksena. Pero pag nasa bahay kami ay napakaiyakin niya, maya't maya ay umiiyak dahil kung ano-ano ang pumapasok sa kanyang isip. At kahit nga mga simpleng bagay lamang ay iniiyakan niya. At habang nandyan nga kami ay panay din ang sabi niya na mauutas na din daw siya. Pero hindi naman yun bago kay Nili dahil tuwing bumabalik ang kanyang sakit ay lagi niya din yung sinasabi. Ay nga't unti-unti na sila nagsisilabasan at pauwi na at tumayo na nga din kami dahil dumating na ang kapatid ni Nili. Kahit hindi na nga namin nakita si Lola na inilagay sa kanyang libingan ay masaya na din ako dahil pumayag si Nili na sumama kami papunta dyan sa simenteryo at hanggang sa huli ay nakita pa din namin si Lola kahit nakabalot na lamang sa tela. Sobrang nakakalungkot nga dahil napamahal na din sa akin si Lola at mahigit 9 na taon ko din siyang inalagaan. Minahal din ako ni Lola at itinuring na kapamilya at bago nga siya mawala ay nagpaalam din siya sa akin at sinabihan niya din ako ng ani hevet otak o I love you. At Lona mood. Hanggat pagbaba namin ng sasakyan ay biglang nag-iyak at mauutas na din daw siya. Sa kondisyon nga ni Nili ay harap pa din ako na alagaan siya pero ngayon ay mas less na ang hirap dahil siya na lamang din ang alaga ko. Isa nga din yan sa mamimiss namin ni Nili na pagdating namin sa bahay ay wala na si Lola na naghihintay. Ay siya nga dito lamang ating kwento for today's video at maraming salamat po sa lahat ng nakidalamhati at nag-abot ng pakikiramay sa amin ni Nili.